Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 576, mahabang panahon ng walang nakamamatay na enerhiya. Matagal nang hindi ginagamit ni Linfang ang kanyang purong-purong chi. Ang lakas ng alak gaya ng dati. At ang lakas ng mga Herukas ay patuloy na umaagos sa kamao ni Linfang ng buong bilis. Ang mabangis na mga hayop ay pinawi ang kalangitan. Ang kamao ni Linfang ay naging itim, ngunit ang bestial chi ng lahat ng mga hayop ay patuloy na bumabalot sa kanyang katawan. Ang malalakas na magsasaka na nakasakay sa mga halimaw na iyon ay lahat ay may mga sibat sa kanilang mga kamay at pawang gumagalaw patungo kay Linfang. Ang kanilang dalisay na chi ay naging isang mahabang dragon na gustong lamunin si Linfang. Sa pagkakataong ito ay dumating sila kay Linfang na may malawakang pag-atake. Napakasarap. Si Linfang ay umiinom ng kanyang lang. Pulang-pula ang mukha niya at amoy alak ang buong katawan niya. Parang nasusunog ang mukha niya. Asar, kayong lahat. Galit na sigaw ni Linfang, nagsimula siyang sumuntok sa hangin, walang tigil ang mga pagsabog sa hangin. Nakakasuffocate ang atmosphere. Sa lakas ng Heruka ni Linfang, ang dalisay na chi at ang bestial na chi. Patuloy na nagbanggaan ang mga enerhiya at nayayanig ang lupa. Pasok. Sigaw ni Linfang habang naglalabas ng purong chi na naging bola ng apoy. Isang pagsabog ang umalangaw sa kapaligiran habang nilamon ng bola ang apoy ang isang halimaw at ang sakay nito. Boom boom boom. Sa isang iglap, ang halimaw at ang sakay nito ay nagsimulang magsunog, sila ay sumisigaw sa sakit. Gusto ng mga kaibigan ng rider na patayin ang apoy ngunit napagtanto nilang hindi nila magawa. Sa pagsikat ng araw, tila lumaki ang apoy. Patuloy na inaatake ni Linfang ang kanyang mga humahabol sa kanyang apoy, na puno ng hangin ang kanilang mga hiyawan. Hindi gumagalaw si Linfang mula nang masunog ang una. Nakakatakot. Nag-isip ang karamihan habang nakatitig kay Linfang. Siya ay nakakatakot sa kanyang apoy, nagawa niyang sunugin ang lahat ng mga hayop at mga tao hanggang sa mamatay. Gaano kalakas? Sila ay nalinlang sa paniniwalang siya ay nasa unang Zuan Chi layer lamang. Para sa kanila ay tila kahit sino ay maaaring mangapi sa kanya, ngunit sa huli, siya ay sisagot ng nakamamatay na apoy. Gaano kalakas? Si Yunfei Yang ay humihinga din sa pagkamangha. Iyon ang lakas ni Linfang. Hindi mahalaga kung ito ay ang kanyang suntok o ang kanyang apoy, ang isang magsasaka ng ika-6 na layer ng Zuan Chi ay hindi makakatalo sa kanya. Kahit na ang apoy ng kanyang Linfang ay hindi gaanong kalakas noon, ito ay mas matatag. Ang kanyang Cosmos Burning Sun skill ay nangangailangan ng purong araw na chi, hinihiram nito ang lakas ng araw. Kung nagtagumpay siya sa kasanayan balang araw, makakagawa si Linfang ng mga tunay na araw para sa kanyang mga pag-atake. Magagawa nilang magsunog ng kahit ano. Kaya ang pangalan ng kasanayan. Ngayon, si Linfang ay umaasenso na sa antas na ito. Sa hangin, walang imak ang dalaga at ang iba pang malalakas na magsasaka na dinala niya. Ang chi ni Linfang ay kabilang sa ilalim ng Zuan Chi layer. Tila mas malakas si Yunfei Yang kaysa sa kanya, ngunit sa isang pag-atake, nasira niya ang napakaraming tao. Nakakakilabot siya. Patayin mo siya. Lalong galit na sigaw ng babae habang nakaturo kay Linfang. Si Linfang ay sobrang agresibo, at pinapahiya niya siya sa harap ng lahat. Gusto na niyang mamatay nang makita kung paano niya pinahiya ang Dashu clan sa harap ng lahat. Mukha namang masungit ang dalaga. Bahagya siyang tumango at nag-wave ng kamay. Nagsimulang lumipad ang mga halimaw sa mga bilog sa itaas ni Linfang at hindi agad siya inatake. Mukhang hindi madaling talunin si Linfang kaya mas mabuting mag-ingat sila. Patayin mo ako. Halika. Ano ang ginagawa ninyong lahat? Tanong ni Linfang habang malamig na nakangiti. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa kanya ng mapanukso. Akala mo babae ka habang walang respeto sa ibang tao, parang mga insekto. Isa ka lang palaboy. Pagkatapos ay kumuha si Linfang ng isa pang lang at nagpatuloy sa pag-inom ng alak. Hinihigop niya lang iyon pero ang sarap sa pakiramdam. Ang drinking hot unit ay nagbigay daan sa kanyang purong chi na damaloy ng husto upang magkaroon siya ng explosive power habang nakikipaglaban. Napagtanto ni Linfang na pinapagaan nito ang paghihigpit na epekto ng gamot na ibinigay sa kanya ng matanda. Napakasarap din sa pakiramdam. Nakakakilig yung babaeng gustong pumatay sa kanya. Matagal nang hindi naging masaya si Linfang na lumaban. Nang marinig ng dalaga ang kanyang mga pang-iinsalto, nagmukha itong masama habang hinahatak ang mahabang mukha. Huwag kang mag-alala, kung hindi mo siya kayang patayin bumalik ka lang, pero kung nagawa mong patayin siya ay makakatanggap ka ng award. Isang D-level na kasanayan ng katamtamang kalidad. Sabi ng dalaga, nababaliw na siya. Siya ay isang magandang babae na kabilang sa Dashu clan, ang lahat ay karaniwang iginagalang siya ngunit si Linfang ay pinahiya siya, kailangan niyang mamatay. Nang marinig siya ng mga taong iyon, kumislap ang kanilang mga mata. Ang isang D-level na kasanayan ng katamtamang kalidad ay mahalaga. Magagawa nilang maging mas malakas sa gayong kasanayan. Boom! Sa likod ni Linfang ay lumitaw ang isang nakakatakot na chi. Isang cultivator ng ika-6 na layer ng Zuan Chi ang naglabas ng isang halimaw na agad na nagsimulang lumipat patungo kay Linfang sa bilis ng liwanag. Gayunpaman, kapaki-pakinabang ba ang isang sorpresang pag-atake laban kay Linfang? Sa kanyang kamalayan, wala sa kanyang paligid ang makakatakas sa kanya. Siya ay omniscient pagdating sa kanyang paligid. Hangin.
Pagkatapos ay nagsimulang gumalaw si Linfang na parang hangin at sa isang iglap ay umatras siya. Ilang tunog ng pagsabog ang kumalat sa hangin, ang taong iyon ay agad na damapo sa lupa at bumangon ang ulap ng alikabok. Gumawa ng isa pang hakbang si Linfang at tumalon kasabay ng hangin. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, sumulong siya, at itinataas niya ang kanyang kamao kung saan umiikot ang lakas ng Herukas ng 5,000 beses. Ang taong iyon ay biglang tumalikod at naglabas ng nakakatakot na purong chi na naging sibat at dumiretso patungo kay Linfang. Mamatay! Sigaw ni Linfang sa mahinang boses. Pagkatapos ay binomba niya ang hangin gamit ang kanyang kamao, na nagpaikot sa lakas ng mga Herukas. Nabangga ito sa purong chi sword na agad na nagkapira-piraso. Malaking pagbabago ang ekspresyon ng mukha ng taong iyon, hinahatak niya ang isang mahabang mukha. Ang kanyang napakapangit na sibat ay nakakagulat na nabali sa ilalim ng kamao ni Linfang. Bihira siyang makakita ng ganoong nakakatakot na uri ng pisikal na lakas. Itinaas ni Linfang ang kanyang ulo at tumingin sa lalaki. Gumawa siya ng isa pang purong espada at ibinato ito kay Linfang habang umaatras. Gusto niyang umalis. Bahagyang inihilig ni Linfang ang kanyang katawan at umiwas sa sibat, pagkatapos ay kumilos siya sa bilis ng kidlat at dumating sa tabi ng lalaki. Balak ng kamao niya na bumangga sa ulo ng lalaki. Ang cultivator ng ika-6 na layer ng Zuan Chi ay labis na kinabahan, pakiramdam niya ay sisabog siya kapag naabot siya ng kamao na iyon. Ngunit wala siyang magawa, damapo ang kamao at pinasabog nito ang kanyang visceral organs. Hinawakan ni Linfang ang ulo ng taong iyon gamit ang kanyang kabilang kamay at dinurog ang kanyang leeg. Ang cultivator ng bangkay ng ika-6 na layer ng Zuan Chi ay bumagsak. Madaling mapatay ni Linfang ang mga tao sa ika-6 na layer ng Zuan Chi. Nakakatakot ang lakas niya, huwag kang lumaban sa close combat. Kailangan mong manatili sa hangin. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Masyadong nakakatakot ang kamao ni Linfang. Ano pa ang hinihintay mo? Sinabi ko sa iyong patayin mo siya. Sigaw ng dalaga. Pagkatapos ay tumingin siya kina Linfang, Yunfei Yang at Xiaoya at sinabing, kung hindi mo siya mapatay, patayin mo muna ang batang babae at tingnan natin kung sino ang magpoprotekta sa kanya. Itinaas ni Linfang ang kanyang ulo at naglabas ng nakakatakot na nakamamatay na enerhiya, sa sandaling iyon ay puno siya ng nakamamatay na determinasyon. Ang sinabi ng babaeng iyon ay ikinagalit ni Linfang. Ibinaba niya ang kanyang ulo at nakita ang mga pupil ni Linfang na nanlalamig, hindi niya maiwasang manginig at makaramdam ng takot. Piyuk ka, sisirain kita. Malamig na sabi ni Linfang. Kaagad pagkatapos, bumangon siya sa dalaga sa ere sa bilis ng kidlat. Protektahan si Xiaoya. Hiniling ni Linfang kay Yunfei Yang habang umaangat na parang bulalakaw. Ang walang kapantay na martial god, Unyugto. Kabanata 577, Ice Cold Dagger. Bumangon si Linfang sa hangin, mayroon pa siyang ilang millisecond upang itaas ang kanyang kamay at uminom ng ilang hot unit, ang kanyang dalisay na chi ay nagiging mas marahas. Mukhang nagulat ang dalaga, umungal at lumayo ang hayop na sinasakyan niya. Dito ka lang, galit na sigaw ni Linfang. Uminom siya ng isa pang subo ng alak at isang bowl ang apoy ang lumipat patungo sa halimaw. Miss, tumakas ka. Sigaw ng isang tao sa sandaling iyon na umiiyak sa alarma. Bumuhos ang mga bowl ang apoy mula sa langit at naramdaman ng babae ang init na nagpapalpitate sa kanyang puso. Agad siyang tumalon mula sa likuran ng halimaw. Miss, halika dito. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon, isang halimaw ang agad na sumulpat sa kalangitan at lumitaw sa ilalim niya at nahuli siya. Nanginginig ang dalaga mula ulo hanggang paa. Ang hayop na sinakian niya kanina ay nagninangas at umuungal ng marahas. Nakakatakot. Naisip ng babae na tumitibok pa rin ang puso. Tumingin siya kay Linfang, ilang sandali pa, muntik na siyang mapatay. Malapit na. Pwede na akong mamatay dito. Hindi siya makapaniwala. Ang ilang mga tao ay nakakagulat na naglakas loob na subukang patayin ang isang miyembro ng Dashu Clan. Hindi niya akalain na mangyayari ang ganoong bagay. Karaniwang gusto niyang pumatay ng ibang tao, ngunit maaari ba nilang patayin siya? Bumalik tayo at ibalik ang ilang mas malalakas na magsasaka para patayin siya. Dapat natin siyang patayin. Ang mabangis na hayop ay patuloy na umaakyat at umakyat sa langit. Hindi nila hinayaan si Linfang na lumapit sa babae. Sa sandaling iyon, siya ay takot na takot. Hindi kayang patayin ng mga tao sa ika-5 at ika-6 na layer ng Zuan Chi si Linfang. Walang problema, magdadala sila ng ilang tao hindi sa ika-7 Zuan Chi layer kundi ng ika-8 Zuan Chi layer. Matatalo kaya sila ni Linfang? Imposible, mamamatay siya ng walang maayos na libingan. Ang iba, manatili dito at pigilan siyang makatakas. Galit na sigaw ng dalaga. Kaagad pagkatapos, ang hayop na kanyang sinasakyan ay nagsimulang magpakpak ng kanyang mga pakpak at sila ay nawala sa abot tanaw. Ang iba ay mukhang malungkot, hindi sila makatakas, kailangan nilang harangan si Linfang. Kailangan nilang sumunod sa mga utos. Kaawa-awang babae. Sigaw ni Linfang habang nakatingin sa nawawalang babae sa abot tanaw. Nagbibigay ng ganoong utos sa mga taong iyon. Baka balang araw ay hindi na makinig ang mga tao sa kanya. Sa himpapawid, may mga mababanggas na mabangis na hayop, nagutos ang babae. Kinailangan nilang palibutan si Linfang at pigilan siyang umalis. Tiningnan ni Linfang ang mabangis na hayop na iyon at pagkatapos ay kay Yunfei Yang.
Habang hinahawakan ang kamay ni Xiaoya. Yunfei Yang, alis na kami. Ang babaeng iyon ay hindi isang ordinaryong tao, na alam kung anong uri ng tao ang maaari niyang dalhin. Masyadong mapanganib ang pagtitig doon. Kailangang umalis ni Linfang. Tumanggo si Yunfei Yang at kumikislap ang kanilang mga siluet. Saan ka pupunta? Galit na sigaw ng isang tao. Sinubukan nilang abutin si Linfang. Mamatay. Nakita lang ng taong iyon si Linfang na tumalikod at gumalaw na parang hangin. Ang bilis ni Linfang ay hindi maisip. Tapos nagkabanggaan sila. Boom boom boom. Kumalat sa hangin ang malalaking dagandong. Ang taong humahabol kay Linfang ay ganap na natigilan at naramdaman na lamang ang isang nakakapasong mainit na tsina sumalakay sa kanyang braso. Siya ay nasusunog. Sa sandaling iyon, ang likod lang ni Linfang ang nakikita ng karamihan. Kung hindi ka natatakot mamatay, pumunta ka dito. Hinamon si Linfang sa kanyang mga humahabol sa malayo. Ang mga taong iyon ay biglang nakaramdam ng labis na kaba, nagkatinginan sila at tila pareho ang iniisip, lahat sila ay lumipad ng mas mataas sa langit. Kung sila ay umalis at inabandona si Linfang, hindi nila pinansin ang kanilang mga utos. Ang paglipad sa itaas ay isang paraan upang hindi mawala sa landas si Linfang habang hindi siya kinakaharap, kaya kapag bumalik ang babaeng iyon ay mahahanap na nila siya. Gusto mo talagang mamatay. Lalong nanlamig ang mga mata ni Linfang. Hinawakan niya ang kamay ni Xiaoya at nagsimulang lumipad patas. Naiintindihan ni Yunfei Yang ang gusto ni Linfang, gusto niyang lumipad silang tatlo ng magkasama. Lumilipad sila sa bilis ng tunog. Ilang sandali pa, lahat sila ay dumaong sa gitna ng isang palasyo kung saan maraming tao ang nagtitipon. Nang makita ng mga humahabol na pumasok sila sa palasyo sa abot tanaw, tumigil sila at sinabi. Harangan ang lahat ng labasan. Sunod-sunod na kumikislap ang mga siluet nila. Binabantayan nila ang labasan ng palasyong iyon. Gusto ni Linfang na tumakas mula sa kanila ngunit walang pagkakataon. Ang malawak na palasyong ito ay isang palengke kung saan maaaring gumamit ng mga purity stone para bumili ng mga bagay. May karagatan ng mga tao doon. Nang mga sandaling iyon, sa labas ng palasyo, nagulat ang mga tao dahil may nakita silang mga hayop na lumilipad sa itaas nila. Ang mga hayop at rider na iyon ay kabilang sa Dashu Clan. Hindi ka panipaniwala. Nag-iisip sila kung sino ang maaaring magpagalit sa Dashu Clan. Kung sino man sila ay tiyak na mamamatay sa anumang kaso. Maraming tao ang nasa labas at gustong panoorin ang palabas, may naglakas loob na pumukaw sa Dashu Clan. Isa sa pinakamalaking impluensya ng lungsod. Mabagal na lumipas ang oras at kalaunan ay tumigil ang mga tao sa pagtingin sa lungsod. Biglang lumitaw ang isang napakalaking grupo ng mga tao sa di kalayuan, mukhang marangal silang nakasakay sa kanilang napakalakas, mabangis na hayop. Sa mga hayop na iyon ay may mga nakakatakot na makapangyarihang cultivator. Sino ang nagpagalit sa Dashu Clan hanggang sa ganito? Nagpadala sila ng napakaraming malalakas na magsasaka para patayin siya. Natigilan ang mga tao nang makita nila ang mga taong iyon na nakasuot ng kayumangging damit. Sila ay matataas na opisyal. Lahat sila ay hindi bababa sa ikapitong Zuan-Chi layer, para sa Dashu Clan na magpadala ng mga ganoong kalakas na magsasaka, may isang taong talagang nasaktan sa kanila, ngunit sino? Labis na curious ang mga tao. Nasaan na siya? Ang babae sa isang tao. Pumasok siya sa palasyo. Hinaranggan na namin lahat ng labasan. Hindi siya lumalabas. Paliwanag ng taong iyon. Tumanggo ang dalaga at naglabas ng nakakatakot na nakamamatay na enerhiya. Hinaranggan mo ang mga labasan pagkatapos ang iba ay maaaring pumasok at patayin siya. Sabi ng isang tao sa sandayon. Ito ay isang mataas na ranggo ng militar na kasama ng batang babae. Naroon ang mga gwardya na iyon at nakaharang sa lahat ng labasan, kaya natitiyak niyang nasa loob pa rin si Linfang. Apat na cultivator ng ikapitong Zuan-Chi layer na sinamahan ng isang gwardya na nakakita na kay Linfang bago dumaan sa apat na labasan ng lugar. Lahat ng tao sa palasyo ay nagbubukas ng daan para sa mga tropa. Napakalaki ng lugar na iyon. Paanong hindi alam ni Linfang at ng iba pa na hindi nila dapat masaktan ang Dashu Clan, lalo na ang anak na babae. Ang kanyang ama at kapatid ay baliw at sobrang agresibo, kaya nilang patayin ang sino mang makasakit sa kanila. Ilang sandali pa ay lumabas na ang mga kasama ng babae na tila malamig. Sabi mo nasa loob siya at hinaranggan mo ang mga labasan. Nang marinig ng taong iyon ang dalaga, hindi siya nakaimik at nagsimulang manginig. Napagtanto ng babae na may mali. Talaga, ang lahat ay maaaring sabihin sa iyo na, pumasok siya at hindi na bumalik. Magalang na sabi ng taong iyon ngunit natatakpan ng malamig na pawis ang kanyang noo. Sige, pumasok ka at hanapin mo siya. Pero kung hindi mo siya mahanap, alam mo kung ano ang mangyayari sa iyo. Malamig na sabi ng babae. Takot na takot ang taong iyon ngunit agad itong pumasok sa palasyo. Pagkaraan ng mahabang panahon, lumabas muli ang taong iyon na mukhang malungkot. Si Linfang at ang dalawang iba pa ay nawala ng walang bakas. Hinanap nila ang lahat ng dako sa palasyo ngunit hindi nila siya nakita. Miss, harangan natin ang bawat pagbukas, hindi dapat makapasok o makalabas ang mga tao. Sabi nung taong yun habang nakatingin sa mga taong papasok, napatingin sa kanya yung girl at sinabi. Sa tingin mo ba nandoon talaga siya? Posible ba iyon?
Naglalabas siya ng nakamamatay na enerhiya habang nagsasalita, itinaas niya ang kanyang kamay at ang kanyang kausap ay natakot, nanginginig ng marahas. Sa kaliwat kanan niya, may mga matataas na militar, panay din ang tingin nila sa taong iyon. Ano ang imposible? Sabi ng isang boses sa sandaling iyon. Parang pamilyar ang boses na iyon, agad na nagbago ang mukha niya. Ngunit sa kasamaang palad, huli na ang lahat, dumating na ang taong iyon sa tabi ng babae. Napakalapit niya, walang oras na mag-react. Kumikislap ang ilang matatalim na ilaw at may lumabas na punyal sa leeg ng babae, tila sobrang lamig. Nakakamangha ang buong eksena. Napatingin sa kanya ang mga tao, si Lin Fang iyon, sino pa kaya ito? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 578, Yun Fei Yang. Paano ito posible? Paano ito posible? Ang mga tao ay umulit, na nakatingin kay Lin Fang habang ang kanilang mga puso ay tumitibok. Ilang sandali pa, hinanap na nila siya sa lahat ng dako sa palasyo at hindi nila nakita. Pagkatapos ay bumalik sila sa dalaga, na natili sa tabi niya, ngunit walang nakapansin na naroon si Lin Fang. Anong misteryo? Sa isang iglap, idiniin ni Lin Fang ang punyal na iyon sa lalamunan ng ginang. Ang punyal ay ganap na nakamamatay. Ang babae ay hindi makapagsalita. Malamig ang punyal na iyon, kinilig siya. Iyon ang unang pagkakataon na malapit na siyang mamatay, at higit pa doon sa Micheng. Teritoryo kung saan ang kanyang angkan ay may napakaraming kapangyarihan at impluensya. Bitawan mo siya. May galit na sumigaw ngunit si Lin Fang ay nanatiling matyaga. Bahagya niyang ginalaw ang kanyang punyal at may lumabas na sinulid na dugo sa kanyang lalamunan. Natiglan ang lahat. Maaari kang sumigaw ng mas malakas kung gusto mo ngunit hindi ko masisiguro na hindi ako mapipilit pa. Binyantaan si Lin Fang ng malamig. Ang bawat miyembro ng Dashu clan ay nakatayo, pinapanood ang dugo na umaagos sa leeg ng kanilang ginang. Naglakas loob si Lin Fang na gawin ang hindi maisip. Alam mo bang may kahihinatnan ang ginagawa mo ngayon? Malalim na tanong ng isang malakas na magsasaka. Ang kanyang boses ay napakalalim at malamig na tila kaya nitong palamigan ang puso ni Lin Fang. Sinulyapan sila ni Lin Fang sa malamig at hiwalay na paraan. Dapat maintindihan mo na kung gusto kong tumakas, ginawa ko na ito ng mas maaga. Pero mas pinili kong manatili dito. Sa tingin mo ba hindi ko alam ang ginagawa ko? Tanong ni Lin Fang na ikinagulat ng kanyang mga kausap. Sa katunayan, kung nais ni Lin Fang na umalis ay ginawa niya at walang sino man ang magiging mas mahusay. Sa halip, siya ang nagkusa na magpakita ng sarili at pagbantaan ang kanilang ginang. Nagmula ka sa kung saan-saan para patayin ako. Kung ako ay umalis ay patuloy mo akong hinanap kung saan-saan. Kaya naman, bakit hindi ako magkusa na umatake? Tanong ni Lin Fang na may kasamang ngiti. Mukha siyang may sakit, ngunit walang takot, at palagi siyang nakangiti. Hayaan mong ako ang unang magsasabi sa iyo na hindi ka maaaring pumatay ayon sa gusto mo nang hindi inaasahan ng backlash. Maaaring mayroon kang kapangyarihan at impluensya ngunit hindi iyon ginagawang exception na. Maaaring palaging may araw na ganoon din ang nangyayari sa iyo. Sabi ni Lin Fang habang inilagay ang kanyang kaliwang kamay sa likod ng babae. Kumalat sa atmosfera ang isang nakakaiyak na hiyawan, isang nakakatakot na pisikal na lakas ang kumakalat sa kanyang katawan at sinisira ang kanyang mga daluyan ng dugo. Sa isang iglap, ang kanyang paglilinang ay baldado. Siya ay naging lubhang ng hina at ang kanyang mukha ay namutla. How dare you? How dare you? Muli ang kamay ni Lin Fang at may lumabas na dugo sa kanyang lalamunan na nagpatigil sa kanila. Hindi sila makagalaw kahit galit na galit sila. Kinailangan lang kumilos ni Lin Fang ng kaunti at mamamatay ang dalaga. Hindi na siya mukhang mapagmataas o mayabang, sa sandaling iyon, napagtanto niya na maaaring patayin siya ni Lin Fang. Ang kanyang paglilinang ay napilayan na. Dati, hindi niya akalain na may mga ngahas na umatake sa kanya sa Micheng o mapilayan ang kanyang kultibasyon. Iyon ay hindi maisip sa kanyang ulo. Ngunit ngayon ito ay talagang nangyayari. Masyadong malupit ang mukhang may sakit na binata na iyon, nang ahas siyang gawin ang wala sa iba. Gusto niyang magdusa siya nang hindi siya nakakapaghiganti. Isasama ko siya, kung may sumunod sa atin ay puputulan ko ang kanyang mga daliri. Malamig na pananakot kay Lin Fang. Agad naman siyang tumalikod at umalis. Ang mga taong iyon ay namangha, nakatingin kay Lin Fang. Gusto nilang lumipat ngunit hindi sila naglakas loob, nagkaroon sila ng impresyon na ang kanilang mga binti ay tumitimbang ng daan-daang kilo. Ang kultibasyon ng dalaga ay baldado at wala silang magawa. Kung pinutol ni Lin Fang ang kanyang mga daliri, sila rin ang mananagot. Tara na at ipaalam sa iyong master. Maikling sabi ng isang tao. Kaagad pagkatapos, ang kanilang mga silhouette ay kumikislap at sila ay umalis ng buong bilis. Nagulat ang mga tao nang makita silang umalis. Masyadong hindi kapanipaniwala ang mukhang may sakit na binata na iyon. Nakapagtataka, pananggasan niyang pilayin ang pagtatanim ng binibini ng Dashu clan. Napagtanto ni Lin Fang na walang sumusunod sa kanya at ngumiti siya ng maitim. Ilang sandali pa, dalawang silhouette ang lumitaw, ang mga taong iyon ay tiyak na sina Yun Fei Yang at Xiao Yan na nakatakas sa harap niya. Nagulat si Yun Fei Yang nang makita niyang kinidnap ni Lin Fang ang babae. Ngunit pagkatapos ay ngumiti siya ng pilit, hindi kapanipaniwala ang lalaking iyon. Maaari siyang umalis ng payapa ngunit pinili niyang agawin ang babae. Hindi katakataka na hindi ka nakikilala ng mga tao sa maskara na iyon, mukhang totoo.
Kahit na may mga facial expression, mukhang authentic. Sabi ni Yun Fei Yang habang ibinalik sa kanya ang mastara. Ilang sandali bago, binigyan siya ni Lin Feng ng mastara upang makaalis sila ng palasyo ng payapa. Ang pananatili sa palasyo ay hindi magandang ideya habang hinihintay si Lin Feng. Simula nung binigay ko sa'yo na, sabi ni Lin Feng habang nakangiti. Hindi yun gaano, malaki na ang naitulong ni Yun Fei Yang sa kanya, maaari silang maging mabuting magkaibigan. Bukod pa rito, mas magiging komportable si Lin Feng kung magkakaroon si Yun Fei Yang sa hinaharap na posibleng tumulong sa pag-aalaga kay Xiaoya. Nakaramdam ng kilabot si Yun Fei Yang, simula pa lang, unti-unti na silang naging magkaibigan. Salamat, sabi ni Yun Fei Yang habang tinatanggal ang mastara. Hindi niya alam kung saan gagamitin ang mastarang iyon. By the way, anong gagawin mo sa kanya? Tanong ni Yun Fei Yang habang nakaturo sa dalaga. Hindi ko alam, sabi ni Lin Feng habang umiiling. Siguro itatago ko siya sa tabi ko ng ganito para takutin ang mga tao. Magiging pabigat iyon, kahit saan mo siya dalhin hindi ka magiging ligtas. Tumingin si Yun Fei Yang kay Lin Feng at ngumiti. At saka, hindi mo ba naisip na may paraan para mas lalo kang takutin ang mga tao? Nang marinig ng dalaga si Yun Fei Yang, alam niya ang ibig niyang sabihin. Kumunot ang noo ni Lin Feng, hindi niya maintindihan. Kung hindi mo siya papatayin, makikita ka ng mga tao bilang malambot. Paliwanag ni Yun Fei Yang habang tumatalon sa harap ng babae. Isang hindi mahahawak ang lakas ang damapo sa kanyang katawan, ang babae ay tila wala ng pag-asa nang biglang lumuwag ang kanyang mga kalamnan. Kamay lang niya. Akala niya ay mabubuhay siya ng napakahabang panahon, lalo na sa Micheng. Boom boom boom. Nabalot ng apoy ang kanyang katawan at nasunog siya at naging abo. Lumipat si Yun Fei Yang sa harap ni Lin Feng at sinabi, ang iyong puso ay hindi sapat na matigas. Pagkatapos sabihin niyon, agad na tumalikod si Yun Fei Yang at lumipat sa malayo. Para mabuhay sa mundong ito, kailangan mong pumatay. Gusto niyang patayin ka, ang sarili ko, at ang nakababatang kapatid mo. Siya ay isang random na batang babae lamang sa iyo, ngunit kung nagawa niyang patayin ka, hindi siya magdadalawang isip. Ang iyong puso ay kailangang maging isang hindi masisirang monolith. Tumingin si Lin Feng kay Yun Fei Yang at huminga ng malalim. Yun Fei Yang. Naisip ni Lin Feng. Mas lalo niya itong naiintindihan. Hindi niya pinapagalitan si Lin Feng, ipinapaalala niya sa kanya kung anong klaseng tao si Lin Feng. Xiaoya, alis na tayo. Sabi ni Lin Feng habang hawak ang kamay ni Xiaoya, at pagkatapos ay kumikislap ang kanilang mga siluet. Gaano man kagalit si Yun Fei Yang, napakabuti niya kay Lin Feng. Siya ay palaging tumutulong sa kanya at nandyan para sa kanya hanggang ngayon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 579, ang mga panuntunan ng dakilang kompetisyon ni Zuyu. Ang Dashu clan ay isa sa pinakamalaking angkan sa Micheng, kinokontrol nila ang isang bahagi ng lungsod. Sa isang tabi ng lawa pagkalabas pa lamang ng puwersang iyon sa palasyo, isang matandang lalaki na may sombrerong kawayan ang nakasandal sa puno ng puno, at nangangisda. Kahit nangangisda siya ay nakapikit ang kanyang mga mata. Mukha siyang walang pakialam at kontento. Kung may naroon man, malalaman nila na ang matandang iyon ay walang nilalabas na chi. Siya ay nasa perpektong pagsasanib sa lupa at langit. Splash! Itinaas ng matandang lalaki ang kanyang pamalo at isang isda ang agad na lumapag sa kanyang kawayan na basket. Ngunit ang nakakagulat, ang pamalo na iyon ay walang kawit, ito ay ganap na tuwid. Hindi madaling mangisda gamit iyon. Wika ng isa pang matandang lalaki. Saka siya nagmulat ng mata at ngumiti. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita ang isa pang matanda na mukhang sobrang sama ng loob. Tanong sa kanya ng may sombrerong kawayan. Mr. An, anong problema? Nanginginig sa galit si Mr. An. Kumunat ang noo ng matanda, ilang dekada na niyang kilala si Mr. An, kaya simple lang sabihin na kilala niya ito ng lubusan. Kahit na sa kakilakilabot na mga pangyayari, si Mr. An ay hindi nawalan ng galit ng ganito. Mr. An, anong nangyari? Ulit ng matanda. Napayuko si Mr. An, nanginginig siya sa sinabi niya. Kinidnap siya. Nabasag ang kanyang kaluluwang perlas. Boom boom boom. Isang nakakatakot na chi ang biglang sumalakay sa kapaligiran. Ang puno sa likod ng matanda ay biglang naputol at naging pulbos. Nagsimulang kumulo ang tubig ng lawa at nagsimulang umihip ang malakas na hangin na nagdadala ng mga patak ng tubig mula sa lawa. Nabasag ang kanyang kaluluwang perlas. Kapareho iyon ng pagkamatay. Lalong ibinababa ni Mr. An ang kanyang ulo, na parang babagsak ito sa lupa. Ang presyon ng chi ng isang cultivator ng layer ng Tian Chi ay nakakatakot. Kahit siya na nakalusot sa ikawalong layer ng Zuan Chi ay pakiramdam niya ay nasusuka siya. Ang kakilakilabot na pressure na iyon ay tumagal ng ilang sandali ngunit pagkatapos ay unti-unting humina at humihina muli. Gayunpaman, ang mukha ng matanda ay puno pa rin ng pagpatay. Sinong gumawa nito? Nakasakay daw siya sa kabayo niya tapos may umatake sa kanya. Kaya bumalik siya para maghanap ng matataas na opisyal na tutulong sa kanya. Gayunpaman, nagawa pa rin niyang pilahin ang kanyang pagilinang. Seryoso at seryosong sabi ni Mr. An. Ang mga mata ng matanda ay kumikislap sa malamig na ilaw habang sinasabi niya. Ipadala si Tian Chi para hulihin siya, huwag mo siyang patayin. Roger.
Seryosong sabi ni Mr. An gaya ng dati. Agad siyang nagsimulang maglakad paatras, nang makalayo na siya sa matanda ay naglakas loob siyang lumingon. Ang mga mata ng matanda ay puno ng pagpatay. Nakapagtataka, may nangahas na salakayin ng mahalagang anak na babae ng Dashuklan. Hinding-hindi maniniwala ang dalagang iyon na mangyayari ang ganoong bagay, walang miyembro ng klan ang maniniwala sa ganoong bagay. Hindi nila naisip na posible ang ganoong bagay. Malinaw na hindi alam ni Linfang kung ano ang nangyayari sa Dashuklan. Sa katunayan, hindi niya alam kung ano ang Soul Pearl. Kung hindi, malamang na hindi siya papatayin ni Yun Feiyang. Hindi naisip ni na Yun Feiyang at Linfang na kapag namatay ang babae, ang Soul Pearl ay agad na mababasag at malalaman ito ng lahat ng miyembro ng Dashuklan. Tiyak na darating sila at papatayin sila ngayon. Ngunit kailangan pa ring mahanap ng Dashuklan si Linfang. Sa totoo lang, ngayon lang nakatagpo ni Jian Chen sina Linfang at Yun Feiyang. Tumalon siya papunta sa kanila, ngumiti at sinabing, Linfang, Yun Feiyang, sa wakas natagpuan na kita. Nagulat sina Linfang at Yun Feiyang nang marinig nila siya. Bakit niya sila hinanap? Hindi alam ni Jian Chen na si Linfang ang tunay na Linfang, kaya wala siyang dapat malaman tungkol sa kanya. Ano ang gusto mo sa amin? Tanong ni Yun Feiyang. Dumating ang mga tao mula sa Dragon Mountain upang talakayin ang Great Competition ng Zuyu, kaya kailangan mo ring dumalo sa pulong. Sabi ni Jian Chen. Tumanggo sina Linfang at Yun Feiyang, dahil nakipag-usap ito sa kompetisyon na kanilang dadaluhan. Dinala ni Jian Chen si Linfang at ang dalawang iba pa sa isang malawak na espasyo, nandoon ang lahat mula sa Dragon Mountain. Ang ilan pang mga henyo ay ganoon din. Nahanap namin sina Linfang at Yun Feiyang ngunit hindi namin nakita si Duan Wu daw. Sabi ni Jian Chen. Nakahanap sina Linfang, Yun Feiyang at Xiaoyan ng librerag pwesto para maupo. Jian Chen, ipaliwanag ang mga patakaran ng Great Competition ng Zuyu sa lahat. Kailangan nilang makita ang mga bagay ng mas malinaw. Sabi ni Junmo Shi kay Jian Chen. Tumanggo si Jian Chen at tumingin sa lahat. Linfang, Yun Feiyang, kanina, ipinaliwanag na namin ang mga patakaran sa lahat ngunit marahil hindi mo alam ang mga ito sa iyong sarili. Ang Great Competition ng Zuyu ay nagpapahiwatig ng ilang bagay na talagang kailangan mong maunawaan. Ang mga henyo mula sa 13 bansa ng Zuyu ay maaaring lumahok sa kompetisyon, na nangangahulugang ang iyong mga kalaban ay mula sa 4 na magkakaibang imperyo at ang 9 na bansang nasasakupan nila. Ngunit sa mas personal na sukat, ang kompetisyon ay isang magandang karanasan para sa bawat individual. Sa bawat pag-ikot, magkakaroon ng magagandang pagkakataon. Kung ang mga henyo ay lubos na makikinabang dito, ang kani-kanilang mga bansa ay makikinabang din sa mga magagandang bagay na iyon, walang duda tungkol doon. Kumikislap ang mga mata ni Linfang, hindi iyon ang unang pagkakataon na narinig niya ang mga personal na benepisyo kaya ngayon ay naniwala na siya. Ang Great Competition ng Zuyu ay magkakaroon ng maraming magagandang bagay na maya-alok. Tungkol sa mga patakaran ng Great Competition ng Zuyu, mayroong 3 round, ang unang round ay magbibigay daan sa ating lahat na lumaban ayon sa gusto natin. Walang nakakaalam kung paano magtatapos ang round, at walang nakakaalam ng mga patakaran ng unang round. Ngunit naunawaan namin mula sa mga nakaraang kompetisyon na pagkatapos lamang ng isang napakaraming tao ang namatay, ang pag-ikot ay maaaring matapos. Ang kailangan mo lang gawin ay pumatay, pumatay, pumatay. At the same time, kailangan mong protektahan ang sarili mo at hindi mamatay. Namangha si Linfang, napakalupit na panuntunan. Ang unang round ay isang free-for-all fight. Kailangang pumatay ang lahat upang hindi mapatay, at pagkatapos lamang sila magpapatuloy sa ikalawang round. Umaasa kami na sa unang round ay maaaring magtulungan ng ating mga tao at hindi magpapatayan. Sa halip, mas mabuting pumatay ka ng iba mula sa iba't ibang bansa. Sa ganoong paraan, magkakaroon tayo ng mas maraming pagkakataon na magpatuloy sa susunod bilog. Sa parehong paraan, maaaring magtulungan ng mga tao mula sa ibang imperyo para patayin ka. Paliwanag ni Jian Chen, lahat ay mahinahong nakikinig sa kanya. Sa kabuuan, ang mga individual mismo ay hindi ang pinakamahalaga, ang imperyo ang pinakamahalagang bagay. Ang ikalawang round ng Great Competition ng Zuyu ay tungkol sa pagkuha ng ranggo. 10 taon na ang nakalilipas, ang lahat ay dinala sa isang kuweba at ang unang pumasok sa kuweba ay unang nireranggo, ang mga pumasok pagkatapos ang iba ay tinanggal. Dahil ayaw nilang lumaban muna ang pinakamalakas na magsasaka, naging imbalance ang mga laban. Ang mga nasa unang pwesto ay lumalaban sa mga mahihinang kalaban at kabaliktaran, ang mga mahina ay lumalaban sa mas malalakas na kalaban. Siyempre, kung gusto mong mapabilang sa mga nangungunang magsasaka ng kompetisyon, kailangan mong labanan ang karamihan sa lahat. Naunawaan ni Linfang ang lahat ng panuntunang iyon. Ang mga hindi nagtagumpay o hindi pinalad ay maaaring harapin ang napakalakas na mga magsasaka ng maaga. Upang maiwasan ang pakikipaglaban sa pinakamalakas hanggang sa huli kailangan mong manalo ng maaga. At pagkatapos, sa huli, maaari kang magtapos bilang isang bayani. Linfang, Yun Feiyang, naiintindihan mo na siguro ang mga patakaran ngayon. Tanong ni Jian Chen. Tumanggo sina Linfang at Yun Feiyang, malinaw na ipinaliwanag ni Jian Chen ang lahat, hindi tanga sina Linfang at Yun Feiyang. Dahil naunawaan mo ang mga patakaran, nais kong tagumpay kayong lahat.
Dapat mong tandaan na ang bawat labanan ay magiging mapanganib. Bukod sa maraming panganib, magkakaroon din ng napakaraming pagkakataon. Magkakaroon ka ng pagkakataong umunlad sa buong ebolusyon ng kompetisyon. Mas mauunawaan mo ang sinasabi ko sa panahon ng kompetisyon. Idinagdag ni Jun Moshi. Bukod sa pagiging kalahok, si Jun Moshi ay miyembro din ng Imperial Family ng Dragon Mountain Empire. Siyempre, gusto niyang manalo ang kanyang imperyo. Sana matapos na muna sila. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 600, Delation. May mga tanong pa ba? Tanong ni Jun Moshi. Nanatiling tahimik ang lahat maliban sa isang medyo may edad na lalaki sa gilid ni Tianfang. Sabi niya, may suggestion ako. Napatingin ang lahat sa kanya. Ito ang patriarch ng Wanziyang sect at nakatingin siya kay Jun Moshi. Kamahalan, dahil ang unang round ay isang free-for-all death battle, ang bilang ng mga taong mamamatay ay matutukoy ng maaga, tama ba? Kung ang tiyak na bilang ng mga tao ay mamatay pagkatapos ay magpapatuloy tayo sa ikalawang pag-ikot. Ang ilan sa ating mga tao ay hindi maiiwasang mamatay. Bakit hindi natin dapat piliin ang ilan sa kanila na maaari nating isakripisyo? Nang marinig siya ng karamihan, sila ay namangha, umili ng ilang taong ihahain. Siya ay lubhang malupit. Sa tingin mo ba may handang mamatay para sa iba? Sabi ni Jun Moshi. Maiintindihan ng isang tao, mula sa kanyang tono ng pananalita, na nakita niyang napakatanga ang ideyang iyon. Sino ang handang isakripisyo ang kanilang sarili? Ang mga taong iyon ay nagmula sa Dragon Mountain upang maging nakasisilaw na magsasaka. Kung ipinadala sila ni Jun Moshi sa kanilang kamatayan, hindi ba siya magiging masamang tao? Bakit mo sila bibigyan ng pagpipilian? Ang ilang mga tao ay palaging kumikilos ng walang ingat kahit na sila ay mahina, ang mga taong iyon ay dapat na mamatay. Anyways, magkakaroon pa ng 2 rounds pagkatapos ng una para maging inutil sila sooner or later. Dapat nating bigyan ng mas maraming pagkakataon ang mga tunay na malalakas na magsasaka na mag-evolve, dapat silang paboran. Paliwanag ng lalaki. Mabagal ang pagsasalita niya habang patuloy. Sa makatuwid, iminumungkahi ko na, sa pagitan ng 36 na tao na iyon, pumili tayo ng 20 tao na gusto nating panatilihin o sang-ayunan sa ibang numero, at alisin ang iba. Pagkatapos, kapag ang ating mga henyo ay nakatagpo ng ilan sa ating mga mahihinang magsasaka, sinisira lang natin sila tulad ng iba. Pagkatapos, sisiguraduhin natin na ang ating pinakamalakas na magsasaka ay aabot sa susunod na round. Kung hindi, ang mga mahihinang cultivator na iyon ay magtatago lamang sa pagitan ng pinakamalakas na cultivator sa tuwing makakasagap sila ng mas malakas na cultivator sa unang round. Patuloy silang magiging inutil ng ganyan sa mga susunod na round, mas mabuting alisin na sila sa lalong madaling panahon. Ang patriarch ng Wanziyang sect ay tumutukoy sa mga taong mababa ang antas ng paglilinang, halimbawa Linfang. Ang mga tinutukoy niya ay pawang humahatak ng mahabang mukha. Iminumungkahi ng taong iyon na talikuran at patayin sila. Bakit mo kami iiwan? Bakit hindi natin patayin ang lahat ng mga taong Tianfang sa halip? Malamig na sabi ng isang tao. Sino ang magiging komportable kung may nagmungkahi na dapat silang mamatay? Kung tumanggi ka, labanan natin sila at pagkatapos ay tingnan natin kung sino ang mananalo. Maangas na dagdag ng lalaking iyon. Narinig ko na ang ilang mga tao mula sa Tianfang ay pumunta kay Zuyu at hindi na bumalik, na lahat sila ay pinatay ng prinsipe. Ang mga taong iyon ay nagpunta doon ng may pagmamalaki at mayabang ngunit nauwi sa patay. How ridiculous! Walang pakialam na sabi ni Linfang habang nakataas ang kanyang ulo, may malademonyong ngiti sa kanyang mukha na para bang binubuhusan niya ng asinang bukas na sugat. Napakamatapang mo, maliit na bagay ka. Sino ang nagbigay ng pahintulot sa iyo na magsalita? Malamig na sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon kay Linfang. Tapos na ako magsalita actually. Pagkatapos ng huling nangyari sa Zuyu pumunta ka dito at nagdala ng napakaraming malalakas na magsasaka kasama mo. Sa huli, natatakot ka pa rin na baka masyadong mahina ang mga magsasaka ni Tianfang at mapatay muli, tama ba? Sabi ni Linfang na parang hindi mapangahas o mapagpakumbaba, kalmado lang siya. Gayunpaman, ang mga mula kay Tianfang ay nakatitig sa kanya. Dapat mamatay ang taong iyon sa unang round. Kung nakita mo siya, patayin mo siya ng walang awa. Walang pakialam na sabi ng Imperial Tutor na parang walang emosyon. Sa katunayan, patayin siya sa unang round kaagad kung nakita mo siya. Idinagdag ang patriarch ng Wanziyang sect habang tumatango. Kinailangang mamatay ni Linfang. Tumanggo ang 7 sugo mula kay Tianfang. Hinamak ng lalaking iyon si Tianfang, kailangan niyang mamatay. Hindi pinansin ni Linfang ang sinabi ng iba, mayroon pa rin siyang napakagandang ngiti sa kanyang mukha. Kinamumuhian na niya ang mga tao mula kay Tianfang, kung may okasyon siya, papatayin niya silang lahat. Tama na yan, sabi ni Jun Moshi. Pinapanta kita rito para sabihin sa iyo na huwag mag-away at suportahan ang isa't isa. Iyon lang, hindi mo na kailangang pag-usapan ang handal na mungkahi na iyon dahil kahit na napakalakas mo, maaaring hindi ka mabubuhay ng mas mahaba kaysa sa iba. Tapos na akong magsalita, pwede nang maghiwa-hiwalay ang lahat. Sabi ni Jun Moshi habang kamakaway, halatang galit siya. Tara na, sabi ng mga tao mula sa Tianfang habang nakatayo, lahat sila ay medyo mabagal. Gayunpaman, isang napakalaking mapang ipang puwersa ang biglang sumalakay sa kapaligiran.
Sa buong paligid nila, may mabangis at mababanggas na hayop. At sa kanilang likuran ay may napakalakas na mga magsasaka na nakatingin sa kanila, may hinahanap sila. Ha? Nagulat ang karamihan. May mga mabangis na hayop sa lahat ng dako. At ang mga magsasaka sa kanilang likuran ay napakalakas din. Ano ang nangyari ng biglaan? Umihip ng malakas ang hangin. Dumating ang ilang mabangis at mababanggas na hayop sa tabi ng karamihan. Nagkatinginan sina Linfang at Yun Fei Yang, ano ang nangyayari? Ang mga taong iyon ay tiyak na may kinalaman sa babaeng pinatay nila. Ngunit bakit nagkaroon sila ng napakaraming malalakas na magsasaka? Ibinaba ni Linfang at Yun Fei Yang ang kanilang mga ulo, nananatiling tahimik at hindi kumikibo. Nakita mo na ba ang mga taong ito? Tanong ng mga silhouette sa langit. Biglang may lumabas na 3 portrait sa langit, may 2 binata at 1 dalaga. Kahit na hindi maganda ang mga portrait, nakikilala pa rin sila ng karamihan. Iyon ang mga dumating sa pagtatapos ng pulong, sina Yun Fei Yang, Linfang at ang batang babae na iyon. Hindi ko pa nakita ang mga taong iyon. Sabi ni Tang Yuyu habang umiiling. Hindi siya natutuwa na makita ang mga taong iyon na dumarating at hinihingi sila, wala siyang ganang magsabi sa kanila ng anuman. Oh, sabi ng taong iyon habang tumatango-tango, at pagkatapos ay bumangon muli sa ere ang kanyang mabangis na hayop. Teka, sabi ng isang tao sa sandaling iyon na malamig na tumawa. Ano? Sabi ng isa sa halimaw, lumingon ang ulo. Nakita niya ang isang medyo may edad na lalaki sa lupa. Tumiti ang nasa katanghaliang gulang, tumango, at sinabing, nakita ko na ang 3 tao. Sa isang iglap, sumimangot ang karamihan. Siyempre nakita na nilang lahat yung 3 tao, kasala. Nasa gitna pa rin sila ng crowd. Si Linfang at Yun Fei Yang ay biglang nabalisa, ang malamig na ilaw ay kumikislap sa kanilang mga mata. Tila ang patriarch ng Wanziyang sect ay isang delator. Lumabas ka na kung hindi ay ipapalabas kita. Binyantaan ng patriarch ng Wanziyang sect nang walang pakialam. Sa isang iglap, ang mga tao ng The Shu sect ay nagulat at napatingin sa mga taong nasa ilalim ng kanilang mga paa. Labas. Ibig sabihin nandun yung 3 tao, sa gitna ng crowd na yun. Ikaw ay isang mahusay na tao. Sabi ni Linfang. Kaagad pagkatapos, itinaas ni Yun Fei Yang at Linfang ang kanilang ulo. Dahil hindi sila makapagtago, kailangan nilang harapin ang mga taong ito. Nang makita nila sina Linfang at Yun Fei Yang, bumilis ang tibok ng puso. Nagsimulang kumalat ang mga sipol sa atmosfera at ang mabangis na hayop ay nagsimulang gumalaw ng mago. Nang makita ng grupo ang eksena, lumipat din sila patungo sa kanila. Mukhang sina Linfang at Yun Fei Yang ay nasaktan ng ilang napakahalagang tao. Akala ng karamihan. Ang gayong saklaw ng impluensya ay hindi maaaring hindi mahalaga, nakakagulat na hinahanap nila sila sa buong paligid. Isang napakalaking puwersa ang lumitaw sa hangin. Tumingin lang si Linfang sa mga tao ng The Shu clan at sinabing, kaya wala kang pakialam sa kaligtasan ng babaeng iyon. Sinusubukan ni Linfang na pigilan sila. Nang marinig nila si Linfang, malamig silang ngumiti at sinabi, naglakas loob kang patayin si Miss The Shu ng The Shu clan, pagsisisihan mo ito sa buong buhay mo, sabi ng isang tao. Sina Linfang at Yun Fei Yang ay nahuli. Alam nilang patay na siya. Ang The Shu clan. Natigilan si Jun Moshi. Sinali ni Linfang at Yun Fei Yang ang The Shu clan at nang ahas na patayin si Miss The Shu. Naisip ni Linfang na kaya niyang itago ang katotohanan sa kanilang mga tao. Sa kasamaang palad, hindi alam ni Linfang na ang mga cultivator ng Tianqi layer ay maaaring gumawa ng mga kaluluwa ng mga tao na mag-transform sa soul pearls. At ang kaluluwa at ang perlas ay magkaugnay. Kung nabasag ang perlas, ibig sabihin ay patay na ang tao. Ang lahat ng mga cultivator ng Tianqi layer ay ginagawang perlas ang mga kaluluwa ng pinakamahalagang tao sa kanilang mga angkan. Sa ganoong paraan masusubaybayan nila ang lahat. Ang The Shu clan ay may ilang cultivator ng Tianqi layer at nalaman nila na si Miss The Shu ay pinatay ni Linfang at Yun Fei Yang. Ang pagkakasala sa The Shu clan ay nasa nangungunang 10 listahan ng mga bagay na hindi dapat gawin sa Micheng. Tsaka hindi naman agad sila umaatake. Pinapaligiran muna nila si Linfang at malamang na maghihintay na dumating ang pinakamalakas na magsasaka ng angkan at hawakan sila ayon sa gusto nila.